And here's a toy that we're going to review for today. This is the Masters of the Universe Figure 4 Pack. And as you can see here, ganito lang talaga ang kanyang packaging. Brown box lang siya. Nasa harap, nandun kaagad yung kanyang barcode and stuff. And at the back, may design lang ni Mattel and Masters of the Universe. At the side, wordings. On the other side, parang recycling. And on top, Masters of the Universe. And at the bottom, wala, opening lang yan. Yan yung pinaka-opening natin na pag na-open natin, ayan o, dun mo makikita yung pinaka-design ng box natin, which is ang ganda. So ito na mismo yung promotional image ng ating live-action movie na Masters of the Universe. And as you can see here, naka-clamshell dapat dyan yung mga figures natin, pero na-unbox na natin yan nung nag-live tayo. And pag na-unbox natin silang lahat, check muna natin first si He-Man. Check muna natin yung pinaka-overall details niya. Kamukha, medyo kahawig naman niya yung actor natin doon, si Nicholas. Okay naman yung pinaka-overall look dito ni He-Man. Actually, maganda. Maganda yung sculpt and maganda yung details ni He-Man. Yan naman yung tsura niya sa likod. Even yung hair nyo, maayos naman yung pagkaka-mold nung sa hair. And okay din naman yung details, mga armors niya, even yung kanyang boots. Okay, so ito si He-Man. And para sa kanyang articulation, yung head niya naro-rotate 360. Konting look up lang siya kasi humaharang itong long hair niya sa likod. Eh, may look down siya na ganyan. Ito siyang arms wide open na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. And pagdating sa elbow bend, hanggang ganyan. Yung mga joints niya actually malalambot. Parang rubberize yung mga joints. Sa pinakakamay niya, naro-rotate yung 360. And may up ng ganyan. And down ng ganyan. Walang ab crunch pero naro-rotate ng 360 yung kanyang waist. Yung kanyang Van Damme split, meron naman. Maganda yung Van Damme split. And yung kanyang high kick, hanggang ganyan lang. Back kick, halos wala. Yung kanyang knee bend, hanggang ganyan lang. And ganun din, parang medyo rubberish din yung joint dyan. Sa paa, wala ng any articulation. Now, dito kay He-Man, may kasama siyang accessories. Of course, nandyan yung ating Power Sword. Ito ang pinaka-itsura naman ng ating Power Sword. Yan, ang ganda. Although, one color na lang lahat. As in, gray na lang. And itong Power Sword niya na to, pag pinahawak natin sa kanya, of course, dyan siya sisigaw ng I have the power. Although, parang medyo kulang nga yung look up niya, kaya hindi siya makatingin sa Power Sword niya. Anyway, yan si He-Man. Pag hawak niya yung kanyang Power Sword na pwede rin naman niya yan ilagay dito sa likod. Meron siya compartment dyan. Yan, dyan, sa pinakalikod niya. Yan naman ang itsura niyan. Nice. Okay, so eto na si He-Man. Next, we have here naman si Duncan or si Man-at-Arms. Check muna natin yung overall details niya. Ayan, hindi ko rin alam kung bakit nakatingin siya sa taas. Ano bang meron sa taas, Duncan? Anyway, ito yung pinaka-overall look niya. Maganda rin naman yung paint niya sa face. Yung helmet niya, maayos din naman. Actually, yung color niya, maganda sa camera natin. Maganda yung registration ng armor niya and yung mga details. Ayan, so medyo shiny pa kanyang mga armor, which is good. Maganda rin. Yan, nandito pala yung isa niyang weapon na nakadikit lang. Kasama na sa mold. Yan. Okay, ito, even yung boots niya, maganda rin yung details. And para sa kanya, ang articulation naman, yung head niya naro-rotate 360. May konting look up din siya and look down ng ganyan. And sa kanyang arms wide open, meron naman siyang freed moment. And of course, naro-rotate din yung 360. Yung elbow bend niya, single joint lang din. And then, naro-rotate yung kamay and may up na ganyan and down na ganyan. Sa waist niya, may rotation din siya, 360. And yung kanyang Van Damme split hanggang ganyan, which is good. Yung high kick hanggang ganyan lang din. Back kick halos wala. Knee bend, single joint lang din. And sa paa, wala na any articulation. Now, para sa weapon naman ni Man-at-Arms, meron siya kasama ditong Bang Bang. Ang pinaka-overall look ng kanyang Bang Bang. Maayos naman, although one color na lang ulit. And then, meron din siya dito yung kanyang mace. Yan, golden mace. Nga lang, medyo magkaiba ng color yung weapon. Ito medyo golden, ito medyo orangey. Kasi itong mace niya dyan sa gilid, ito rin yun eh. Yung nakakabit niya dyan, ito rin yun. Sa halos same lang sila. Anyway, yung Bang Bang niya dito sa kamay, parang may pang trigger. So, dito siya pwedeng ilagay. Kasi sasakto dyan yung kanyang triggering finger. Ayan o. And then, dito naman sa kabila, yung kanyang power mace. Man-at mace. Yan. So, eto na si Duncan. Pagkasama niya yung mga weapon niya. And, itong Bang Bang niya, meron siyang peg dito sa gilid na pwede mo naman ilagay yan. Diyan.
Yan. Buti pa yung bengbeng niya pwede. Ito kasi lumalaki to eh. So, technically speaking, ito na nga din yun. Kaso nga, naka-stay put lang siya na. So, ito si Man-at-Arms. Now, let's proceed naman kay Skeletor. Let's take the overall look kay Skelly. Ayan yung face niya. Ayan. Maganda naman yung details din niya dito sa chest armor niya. And then, kanyang hood. Nice. Maganda yung mga details na meron si Skelly. Ganda nung sa skirt niya. Yan. Yan yung body niya. Yan yung kanyang boots. And actually, nagustuhan ko yung pinaka-cape niya. Yan. Maganda yung pagkaka-battle damage nila. And then, maganda yung pagkaka-metallic color din ng cape. Yan. May extra tela din siya. Yan. So, para sa articulation naman ni Skeletor, yung head niya naro-rotate 360. May look up siya na ganyan. And look down na ganyan. Maganda yung look down. And then, meron siyang Creed moment with arms wide open na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. And yung kanyang elbow bent hanggang ganyan. And yung kamay niya, naro-rotate din yan 360. And may up na ganyan. And down na ganyan. Para sa kanyang Vandam split, magandang split dito ni Skeletor. And yung kanyang high kick, yan, mababa. And yung kanyang back kick, halos wala. And yung kanyang knee bend, ganyan. Wala na rin siyang any articulation sa paa. Now, si Skeletor, meron din siyang weapon dito, yung kanyang Havoc Staff. Yan ang pinaka-overall look. Maganda rin yung details kasi nga at least kakaiba yung color, talagang painted yung mga details. Kaya umaangat yung details nung Havoc Staff niya. Yan, may texture pa yung pinaka-handle nung staff niya. And then, pag pinahawak natin yan kay Skeletor, yan, and then, there you go. Ito na si Skeletor with his Havoc Staff. Sad to say, walang any compartment para sa weapon dito si Skeletor. So, hawak lang niya talaga yung Havoc Staff niya. So, yan, si Skelly. Lastly, nandito naman si Goatman. Actually, si Goatman ang pinakagusto ko sa buong set na to. Check muna natin yung details niya. Yan, ang ganda rin yung details. Ang ganda ng eyes niya, parang buhay na buhay din yung mata niya. Hindi ko lang talaga gusto yung black niya doon sa bibig. I don't know bakit pure black yung nilagay nila sa loob ng bibig niya. Para tuloy siyang kumakain ng venom. Symbiote. Yan yung horn. Oh, natatanggal pala to. Nadikit lang yun sa akin. Kasi dito sa kabila, hindi naman nakadikit. Pero dito nakadikit. So, nung pinilit kong tanggalin, parang dumikit lang yung paint niya. Nagkaroon tuloy ng paint chip. Yan dyan sa part na yan. Anyway, maganda pa rin naman yung details niya. Even yung armor niya. And yung skin niya. Maganda yung mga details dyan sa skirt. I like yung pinakapaa niya. Yung design. Even yung boots niya na spiky. And para sa articulation dito ni Goatman, naro-rotate yung head niya 360. And may look up siya ng ganyan. And look down na ganyan. Meron siyang arms wide open. Di gaanong mataas. And then, naro-rotate din yan 360. Yung kanyang elbow bent. Single joint lang din. And bend yan ng ganyan. And bend ng pataas yung kanyang kamay. And of course, naro-rotate din yan 360. Sa pinaka-waist niya, naro-rotate din 360. And yung kanyang Vandam split. Maganda naman yung split niya. And yung high kick niya, mababa lang. Halos wala. And sa likod, wala siyang back kick. Yung kanyang knee bend, maayos naman, di lang gaanong halata kasi single joint lang. And sa paa, wala ng any articulation. Now, dito kay Goatman, meron din siyang weapon na kasama which is yung kanyang axe. Goat axe. Kasi si Goatman siya. Check natin details. Ang ganda nung texture nung axe niya dyan. Yun nga lang, overall color niya is gray lang. And para palang spear ito, no, pag tinanggal mo to, yan, parang spear lang. Pero maganda. Maganda yung axe niya dito. And pag pinahawak natin yan kay Axeman, Goatman, hindi Axeman. Yan. Okay, so eto na si Goatman with his weapon. Of course, this is a Masters of the Universe figure. So, i-check natin ano-ano yung mga armors or accessories na pwede nating iswap sa isa't isa. I-check muna natin first dito yung kay He-Man. Tanggalin natin yung sword niya. And ang pwede nating alisin sa kanya is itong kanyang chest or body belt or armor. Meron lang siyang peg dito sa likod. Natatanggalin lang natin yan. Ganyan. Ganon din dito sa kabila. And then, unpeg natin yung head niya. Yan, matanggal yan. Pwede mo rin tanggalin actually yung skirt niya kasi naka-peg lang din yan ng ganyan sa likod. And then, pag tinanggal mo yan, dun lalabas yung lion cloth which is yung original design ni He-Man. And then, binalik natin yan. So, yan yung mga pwede nating matanggal. Actually, maganda pa rin may itsura niya eh. So, yan si He-Man.
Next, check naman natin dito kay Skeletor yung mga pwedeng matanggal sa kanya. Actually, pwede sanang matanggal yung sa body armor din niya. Ewan ko, pero naka-glue na itong part na to. Diyan, sa may chest area niya. Ayan, no? Even dito sa likod talagang naka-glue. So, sayang nga sana pwede rin matanggal so we can play around din tulad nung kay He-Man na nakahubad na siya dun sa likod. And funny is, even itong skirt ni Skeletor, supposed to be natatanggal din. Kasi hindi na yung skirt niya, hindi naman naka-glue. Kasi rubberized lang din naman siya. Kung pipilitin yung matanggal itong kanyang skirt, dito nyo na lang idadaan sa may bandang leg part niya. Try natin, ha? Yun. Okay. So, since rubber naman, pwede. Although wala nang design yung pinaka-brief niya. Di tulad kay He-Man, may design pa. Kahit pa paano. Maganda yung kinalabasan. Dito kay Skeletor, wala. Pero, yun nga, sad to say, ito hindi ko na pwedeng pilitin to kasi talagang naka-glue na yung part niya. Sa head niya, naka-glue na rin itong pinaka-skull niya. Na pag tinanggal natin, wala naka-glue talaga siya even dun sa side niya. So, yun lang. Pipilitin nyo lang talaga matanggal yung pinaka-skirt niya para lang masabing may accessories na pwedeng matanggal kay Skeletor. Now, let's proceed naman dito kay Man-at-Arms. Check natin yung mga pwedeng matanggal na accessories sa kanya. Bukod dyan, sa mga weapons niya, yung hands niya, pop off mo yan. So, pwedeng matanggal yung gauntlet. Itong armor niya dyan. And of course, itong kanyang famous shoulder shield. Yan, pwede rin matanggal. Balik na natin arms niya. And ganoon din dito sa kabila. Pwedeng matanggal yan. Kasi sa movie, nag-decide sila na bigyan siyang dalawang shoulder armor. Yung helmet niya, hindi pwedeng matanggal. Although, yung armor niya dito is naka-belt lang yan dyan sa side. Tanggalin lang natin yan. Yan, pag ganyan. Ganon din dito sa kabila. Yan. So, pwede rin matanggal. Actually, super lambot nung armor. Yung belt niya, pwede rin sanang matanggal pero walang any pegs or belt na i-unbelt mo lang para matanggal siya. Pero hindi naman siya naka-glue. So, sayang ulit. Sana pwede pa nating matanggal itong belt niya para ma-try din sana natin sa ibang figures. Ito namang mga armor siya dito is naka-glue na sa kanya. Medyo malapad na and ang hirap ng ilusot niyan pababa tulad nung kay Skeletor. So, overall, ito lang yung pwede nating matanggal kay Man-at-Arms na mga armors niya. And lastly, we have here naman kay Goatman. Check din natin yung mga pwedeng matanggal bukod sa weapon niya. Yung pinaka-armor niya dito is, yan, peg lang natin dito sa likod. Yan, and then lusot na natin yan sa head niya. Lusot nyo na lang sa mga horns niya. Malambot lang naman yung mga horns niya. Ma-unpeg dito sa side. Yan, tanggalin nyo yan dyan. Lulusot nyo na lang ulit sa pinaka-leg part niya. Kasi mas madali mailusot dito. And then, yun lang din yung pwedeng matanggal. Itong boots niya, hindi na pwedeng matanggal. Mga naka-nice, pwede na. Now, with all these accessories, of course, yun nga, yung maganda dito, dagdag playability na pwede natin pagpalit-palitin yung mga armors nila, if you want lang naman. So, ayan, pwede mo talagang i-play around kung kanino mo gusto ibigay yung mga armors nila. At least it's a additional playability rin. And of course, kung kakasya, tulad na itong kay He-Man, okay sana kay Goatman. Pero kung itatry natin ito sa kanya, yan pwede din. Pwede rin. Sayang kay Skeletor, halos wala na tayong pwedeng magawa sa kanya. Siguro ito na lang skirt ni He-Man. Yan, kasya naman. Pero yun nga, skirt lang. Skirt lang yung pwede ma-change costume kay Skeletor. And itong kay He-Man, bagay talaga yung armor ni Man-at-Arms. So, He-Man-at-Arms na yung tawag sa kanya. So, it's up to you talaga guys kung how you want to enjoy yung mga figures ninyo. And para sa height ng each figure natin dito, si Man-at-Arms is almost 6 inches. Lagpas siya ng 5.5 pero mga ganon, 6 inches na rin. Ganon din kay He-Man, almost 6 inches din siya. Skeletor, almost 6 inches. So, i-close na natin silang lahat sa 6 inches. And si Goatman naman is mga nasa, lagpas 6 inches siya. So, mga nasa 6.5 inches naman si Goatman. Yan ang maganda niyan. I-compare pa natin siya sa iba pa natin figures tulad ng ating Masterverse Revelation He-Man. Yan, makita nyo, sobrang laki talaga ng difference ng height nila. Ganun din sa ating Revelation Masterverse Skeletor. Let's include our Origins King Randor. Halos sila ang mag-height. Our Masters of the Universe Classics na si Chief Carnivus
Malaki rin para sa classics. Let's include our He-Man 200X cartoons na si Merman. Itong 200X na line, silang halos magka-same ng scale. And we also have here Masters of the Universe X Thundercats na si Battle Cat Man. Let's also include our Battle Armor Loyal Subjects na si Skeletor. So, yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this 4-pack ng Masters of the Universe live action movie, actually parang hindi siya i-release dito sa atin locally sa Philippines, but I think pwede kayong makakuha ng mga pre-orders ito for around 3,000 up to 4,000 pesos. But since this is from the first one line ng live action Masters of the Universe figures, so technically ito yung tinatawag nila mga parang pang kids na action figure, which will cost you, kung bibili nyo siya isa-isa, SRP is 1,200 each. Dahil iba pa yung Chronicles line naman ng live action Masters of the Universe na movie. There you have it now, guys. Yan ang ating Masters of the Universe live action movie figure 4-pack. And again, itong mga figures na to came from the first one line ng live action movie Masters of the Universe figures. Overall, I was surprised din sa magandang details na meron yung bawat isang figure natin dito. Although they are not perfect, may mga room for improvements pa rin naman ng bawat isa. Ang nakaka-surprise kasi sa kanila na kahit na mga pang kids figure talaga sila, surprisingly maganda yung pagkaka-execute sa bawat isa. But for me, hindi talaga ito yung pinaka main line ko dahil sobrang laki ng difference ng height nila from my main collection, which is yung Masterverse natin. Siguro ang pinakamalaking downside niya yung height at talagang binawasan sila. I think kung naging ka-scale ito ng Masterverse, well, dagdag na naman ito sa collection ko. Overall, again, itong first one ng Masters of the Universe live action movie figures na ito is maganda ang pagkakagawa, and I think sulit na sulit talaga ang mga kids natin sa mga figures na ito.